Walang awang ninakaw ang lahat sa kanya. Habang nag-aagaw buhay ang kanyang anak sa malamig na ospital, nagpapakasarap sa luho ang kanyang asawa at ang malanding kabit nito. Basura ka, walang silbi, ang malutong na sampal ni Julio sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi nila alam, ang basurang itinapon nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang bilyonaryong imperyo. Babangon si Elena mula sa putik upang maningil. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng reynang nagbabalik? Wala kang naiambag sa pamilyang ito, kundi kamalasan, Elena. Kaya huwag mo akong artihan ng iyak. Dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Iempake mo na ang mga basahan mo dahil bukas na bukas din. Papasok na rito ang babaeng tunay na nararapat sa posisyong sinayang mo. Ang boses ni Julio ay parang hagupit ng latigo na humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, walang emosyon at punong-puno ng pagkamuhi. Sa bawat salitang binitawan niya, tila unti-unting gumuho ang pundasyon ng mundong binuo ni Elena sa loob ng 10 taon. Napatigil ang kamay ni Elena na may hawak na plansa. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri habang maingat niyang inaayos ang kwelyo ng puting polo ni Julio. Ito ang paboritong suot ng asawa. Ang polong binili ni Elena gamit ang huling ipon niya mula sa paglalabada noong mga panahong nagsisimula pa lamang silang mangangarap. Ilang beses na niyang tinagpian ang mga tahi nito, maingat na pinaplan sa gabi-gabi upang matiyak na magmumukhang kagalang-galang ang asawa sa harap ng kanyang mga kliyente. Habang nagpapakahirap siyang panatilihing malinis ang bawat hibla ng tela, ang asawa pala niya ay abala na sa pagdumi ng kanilang sumpaan. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Pirmahan mo na itong papeles para matapos na tayo. Muling sigaw ni Julio, sabay hagis ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng ironing board. Ang bigat ng papel ay nagdulot ng isang tuyot na tunog, ngunit sa pandinig ni Elena, para itong malakas na pagsabog na sumira sa kanyang pandinig. Hindi nakuhang lumingon ni Elena. Nakatuon ang kanyang paningin sa usok na lumalabas mula sa ilalim ng plansa. Namuo ang isang madilim na marka sa polo ni Julio, isang sunog na bahagi na hindi na kailanman mabubura, katulad ng peklat na iniwan ng asawa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng singaw na dumadapo sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng hapdi na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng malalaking bato. Tuyot at masakit. Anupat ni isang hikbi ay hindi makawala. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Carmen na pumasok sa silid habang nakatiklop ang mga braso. Ang marangyang alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila nanunuya sa abang kalagayan ni Elena. Tama ang anak ko, Elena, wika ni Doña Carmen sa tinig na puno ng panlalait. Masyado ka nang naging pabigat. Isang hamak na ulila ka lang na pinitas namin sa kalsada dahil sa awa. Akala mo ba talaga ay magtatagal ang isang matagumpay na negosyante na tulad ni Julio sa isang babaeng mukhang katulong at walang alam, kundi maglaba at magluto? Tingnan mo nga ang hitsura mo. Amoy pawis, magaspang ang kamay, at wala man lang kaamor-amor sa katawan. Nakakahiya kang ipakilala sa mga business partners namin. Binitawan ni Elena ang hawak na plansa. Ang bawat salita ng matanda ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang mga mata. Naalala niya kung paano niya isinuko ang sariling pangarap upang maging alila sa bahay na ito. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa pag-aalaga kay Doña Carmen noong may sakit ito. At ang mga hapong tinitiis niya ang gutom para lamang may maihandang masarap na pagkain sa hapag para sa kanila. Ang lahat ng sakripisyong yon ay itinapon na parang basurang walang halaga dahil lamang may dumating na mas bata, mas maganda at mas mayaman. Paano? Paano ang operasyon ni Maya? Ang tanging bulong na nakalabas sa tuyot na labi ni Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig.
puno ng panginginig ng isang inang nawawalan na ng pag-asa. Julio, kailangan ng anak mo ang perang yon. Nangako ka. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Julio bago ito lumapit sa kanya. Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang pera ko, Elena. Kung talagang mahal mo ang anak mo, sana ay pinagbuti mo ang pagiging asawa para hindi ako humanap ng iba. At huwag kang mag-alala kay Clarice. Mas kaya niyang bigyan ng magandang kinabukasan si Maya kaysa sa isang tulad mong walang maipapakita, kundi luha. Kasabay nito ang pagpasok ng isang babaeng lulan ng matatayog na takong. Si Clarice. Nakasuot ito ng isang pulang damit na hapit sa katawan, habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na bahagyang nakaumbok na. Humawak siya sa braso ni Julio at isinandal ang ulo rito, habang nakatingin kay Elena nang may mapanuring ngiti. Poor Elena, marteng wika ni Clarice. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Maging praktikal ka naman. Pirmahan mo na yan at lumayas ka na rito habang may kaunti ka pang dignidad na natitira. Oh, by the way, pakidala na rin ang mga lumang laruan ni Maya. Masyadong masikip sa nursery, kailangang maglagay ng mga bagong gamit para sa magiging anak namin ni Julio. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang mga salitang yon ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sa isang sandali, tila nawalan ng kulay ang paligid. Bawat hininga ay parang isang pagsisikap, bawat tibok ng puso ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Lumingon si Elena sa bintana kung saan makikita ang madilim na langit. Nagsimula nang pumatak ang ulan, malalaki at mabibigat, na parang nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ay tila mga yabag ng paalam. Inabot ni Elena ang isang lumang bag na gawa sa plastik na nasa sulok. Doon, dahan-dahan niyang inilagay ang ilang piraso ng damit ni Maya at ang isang kupas na oso na paborito ng bata. Ang kanyang bawat kilos ay mabagal, tila isang taong naglalakad sa ilalim ng tubig. Hindi niya tiningnan ang 3 tao sa harap niya. Hindi na niya kayang makita ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Bit-bit ang plastik na bag, humakbang siya patungo sa pinto. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis at luha na naghahalo sa kanyang pisngi. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod kahit na durog na ang kanyang kalooban. Aalis ako, sabi niya sa tonong walang kabuhay-buhay. Ngunit tandaan mo ito, Julio. Ang lahat ng mayroon ka ngayon ay itinayo sa ibabaw ng aking mga pagsasakripisyo. Isang araw, ang pundasyong yon ay magigiba. At sa oras na yon, huwag na huwag kang lilingon sa akin. Narinig niya ang malakas na tawa ni Julio at ang panunuya ni Doña Carmen sa kanyang likuran habang binabagtas niya ang madilim na pasilyo. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng marahas na buhos ng ulan. Nabasa agad ang kanyang manipis na damit at ang sapatos niyang butas na ay pinasukan na ng tubig at putik. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang plastik na bag na naglalaman ng tanging kayamanang natitira sa kanya. Tumingala siya sa langit, hinahayaang humalo ang tubig-ulan sa kanyang mga luha. Sa gitna ng dilim at lamig, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan sa gabing iyon. Kasalanan bang magmahal ng labis hanggang sa makalimutan mo na ang sarili mo? At kung ang mundong binuo mo ay tuluyan ng naglaho, mayroon pa bang dahilan para magpatuloy ang isang pusong tila huminto na sa pagtibok? Ang bawat hakbang ni Elena sa kahabaan ng malalamig na pasilyo ng ospital ay nag-iiwan ng basang bakas sa sahig, katulad ng bawat patak ng pag-asa na unti-unting nauubos sa kanyang puso. Ang amoy ng gamot at ang matatalim na puting ilaw sa kisame ay tila sumasakal sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng billing counter. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa habang ang kanyang basang damit ay patuloy na tumutulo. Pakiusap po, ma'am. Kahit 2 araw lang.
Gagawan ko po ng paraan. Hihiram ako sa mga kakilala ko. Huwag niyo lang pong itigil ang gamot ni Maya. Ang pagsusumamo ni Elena sa babaeng nasa likod ng salamin. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng desperasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ngunit ang babae ay hindi man lamang nag-angat ng tingin mula sa computer screen. Mrs., pangatlong pakiusap niyo na po yan. Ang utos po sa amin ay malinaw. No payment, no surgery. At kung hindi niyo mababayaran ang balansa sa room, baka kailangan na rin nating ilipat ang bata sa ward. Ang ward! Alam ni Elena na sa kondisyon ni Maya, ang paglipat sa ward ay parang paghatol na rin sa buhay ng bata. Ang kanyang tuhod ay nanghina at sa isang sandali ay tila nagdilim ang kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, ang tanging imaheng nakikita niya ay ang nakangiting mukha ng kanyang anak na ngayon ay nakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng ICU. Lumbas si Elena ng ospital na tila isang anino. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, mas lalo pang lumakas na tila gustong lunurin ang buong lungsod. Sa gitna ng dilim, isang marangyang puting sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Ang pagtilamsik ng maruming tubig mula sa gulong nito ay tumama sa kanyang lumang damit. Anupat ang putik ay humalo sa kanyang basang katawan. Bumaba ang salamin ng sasakyan at lumitaw ang mukha ni Julio na may suot na mapanuyang ngiti. Sa tabi niya ay si Clarice na abala sa pag-aayos ng kanyang kuko habang nakasandal sa asawa. Oh Elena, nandito ka pa rin pala? Akala ko ba ay may dignidad ka pang natitira? Ang pang-uuyam ni Julio. Kumuha siya ng ilang piraso ng papel na pera mula sa kanyang pitaka at ipinakita ito kay Elena. Gusto mo ba nito para sa anak mo? Sabi mo kailangan mo ng pera, di ba? Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa mga perang hawak ni Julio, ang perang sapat sana para maisalba ang buhay ni Maya. Sa halip na iabot ang pera, binitawan ito ni Julio sa labas ng bintana. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang lumapag sa gitna ng maruming putik. Nabasa agad ng ulan at nadumihan ng dumi ng kalsada. Kunin mo, Elena. Pulutin mo sa putik dahil dyan ka naman talaga nararapat. Sa putikan. Ang huling-huling sabi ni Julio bago muling itaas ang salamin at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Muling nagwisik ng putik sa mukha ni Elena. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Elena sa gitna ng malakas na ulan. Bumaon ang kanyang mga kamay sa malamig at maputik na lupa habang isa-isa niyang pinupulot ang mga baryang nagkalat sa kalsada. Bawat sentimong nadampot niya ay mabigat sa dibdib, ngunit para sa kanya, iyon ay maliit na pag-asa para maipagpatuloy ang laban ng kanyang anak. Halos hindi na marinig ang kanyang pag-iyak sa lakas ng ulan, ngunit hindi siya tumigil. Sa gabing iyon, kahit basang-basa, nanginginig at sugatan ng puso, pinili ni Elena na lumaban bilang isang ina. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Ang marahas na hampas ng ulan sa kanyang likuran ay biglang tumigil. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elena at nakita ang isang malaking itim na payong. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana ang nakatayo sa kanyang harap. Ang mukha nito ay puno ng seryosong aura. Ngunit ang mga mata ay may bakas ng hindi maipaliwanag na paggalang. Tumayo ka, senyorita. Hindi nararapat sa isang balderrama ang lumuluhod sa putik para sa mumurahing halaga. Ang malalim at matatag na boses ng lalaki. Napatitig si Elena sa kanya, nalilito at takot. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ng aking ina? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay inabot niya ang isang puting-puting kantay. Kinuha niya ang maruming kamay ni Elena at maingat na pinunasan ang putik. Na tila ba humahawak siya sa isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang init ng hawak ng lalaki ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Elena.
Ako si Gabriel, ang inyong lingkod. At nandito ako upang ibigay sa inyo ang kapangyarihang matagal nang nakatadhana para sa inyo. Wika ni Gabriel habang may kinukuha mula sa kanyang loob na bulsa. Inilabas niya ang isang makapal na sobrang ginto na may tatak ng isang pamilyang matagal nang nakalimutan ng kasaysayan. Sa kabila ng dilim, ang gintong tatak ay tila naglalabas ng sariling liwanag. Isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihang hindi kayang abutin ni Julio kahit sa kanyang mga panaginip. Pinagmamasdan ka ng iyong lola sa loob ng maraming taon, Elena. Hinintay niya ang pagkakataong ito, ang pagkakataong bitawan mo ang mga taong humihila sa iyo pababa. Ngayon, ikaw na ang magpapasya. Mananatili ka ba rito sa putikan o tatanggapin mo ang korona na matagal nang naghihintay sa iyo? Nanginginig na inabot ni Elena ang sobre. Sa bawat pagpunit niya sa papel, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay. Ang nabasa niyang nilalaman ay hindi lamang mga papeles. Ito ay ang listahan ng lahat ng ari-arian na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang pangalan. Kabilang na ang mismong ospital na kinatatayuan nila at ang lupang kinatatayuan ng kumpanya ni Julio. Tumingin si Elena kay Gabriel. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay biglang nagkaroon ng isang bagong kislap, isang apoy na nagsisimulang mag-alab mula sa abo ng kanyang mga pangarap. Lahat ba ng ito ay totoo? Ang mahinang tanong ni Elena. Tumango si Gabriel at bahagyang yumukod. Lahat ng ito ay sa inyo, Senyorita Elena. At simula sa gabing ito, walang sino man ang muling makakapangapi sa inyo. Ano ang inyong unang nais na gawin? Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang pagkakahawak sa sobre ay humigpit. Lumingon siya sa direksyong pinuntahan ng sasakyan ni Julio at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nagmumula sa kagalakan, kundi sa isang matamis at madilim na pangako ng paniningil. Gusto kong iligtas ang aking anak, sabi ni Elena sa boses na wala ng bahid ng kahinaan. At pagkatapos, gusto kong makita kung paano gumapang sa putik ang mga taong nagtapon sa akin dito. Muling pumasok si Elena sa loob ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sugatang ibon na nagmamakaawa. Para sa kaunting habag, sa tabi niya ay si Gabriel, na ang bawat hakbang ay nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Ang mga gwardiya at nurse na kanina lamang ay hindi siya muling tiningnan, ay mabilis na nagsiyukod nang makita ang gintong pin na nakakabit sa Amerikana ni Gabriel, ang simbolo ng pamilyang Valderrama na nagmamay-ari ng halos kalahati ng lupain ng lungsod na ito. Ihanda ang pinakamahusay na medical team at ang presidential suite. Ngayon din, ang maikli, ngunit makapangyarihang utos ni Gabriel sa hospital director na humahangos na sumalubong sa kanila. Pinanood ni Elena ang lahat mula sa isang sulok ng kanyang kamalayan. Para siyang nananaginip habang nakikita ang mga doktor na kanina ay hindi siya masagot. Ngayon ay nagkukumahog na asikasuhin ang paglipat kay Maya. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang anak ay hindi na nasa isang malamig at masikip na pasilyo. Nasa loob na ito ng isang silid na mas malaki pa sa dating bahay nila ni Julio, napapalibutan ng mga makabagong makinarya at mga dalubhasang nakabantay sa bawat tibok ng puso ng bata. Dahan-dahang lumapit si Elena sa tabi ng kama ni Maya. Hinawakan niya ang maliit at maputlang kamay ng anak. Ang init ng balat ng bata ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang uri ng kaligtasan na hindi kayang ibigay ng anumay pangako ni Julio. Dito, sa loob ng marangyang silid na ito, na-realize ni Elena ang malupit na katotohanan ng mundo. Ang pera ay hindi lamang pambili ng luho. Ito ay ang mismong hininga na nagpapanatili sa buhay ng mga mahal mo
sa buhay. Senyorita, kailangan niyo ring asikasuhin ang inyong sarili. Malumanay na sabi ni Gabriel habang nakatayo sa may pintuan, pinapanatili ang isang magalang na distansya. Narito ang mga papeles na kailangang lagdaan para formal na mailipat sa inyo ang kontrol ng Hacienda Valderrama at ang lahat ng korporasyong nasa ilalim nito. Naupo si Elena sa isang malambot na sofa at binuksan ang makapal na folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalang dati ay naririnig lamang niya sa balita bilang mga higante ng industriya. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang atensyon ay ang kasaysayan ng kanyang lola, si Doña Esperanza. Isang liham na sulat kamay ang nakalakip doon, puno ng pagsisisi at pag-ibig. Isinalaysay ng liham kung paano itinago ang pagkatao ni Elena upang protektahan siya mula sa mga kaaway ng pamilya at kung paano hinintay ng matanda ang tamang panahon na maging sapat ang tatag ni Elena bago ipagkatiwala ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Elena, isang pagkilala sa lahat ng kanyang paghihirap na akala niya ay walang nakakita. Bakit ngayon lang, Gabriel? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pangalan ng kanyang lola. Bakit hinayaan niyang maranasan ko ang lahat ng pang-aapi bago niya ako kinuha? Dahil ang isang Valderrama ay hindi lamang ipinanganak sa ginto. Senyorita, hinuhubog sila sa apoy, sagot ni Gabriel ng may lalim sa tinig. Nais matiyak ng inyong lola na ang tagapagmana ng kanyang imperyo ay may pusong marunong umunawa sa hirap, ngunit may kamay na sapat ang lakas upang humawak ng kapangyarihan nang hindi nalalasing. Kinuha ni Elena ang mamahaling panulat na inabot ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng gaspang mula sa paglalaba at paglilinis ay humigpit sa katawan ng panulat. Habang inilalagay niya ang kanyang lagda sa huling pahina, tila may isang mabigat na kadena ang naputol sa kanyang pagkatao. Ang pangalang Elena Ignacio ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat guhit ng tinta, isinilang ang muling pagkabuhay ni Elena Valderrama. Nang matapos ang lahat, iniabot ni Gabriel ang isa pang dokumento, isang folder na kulay pula. Ito naman ang listahan ng mga kumpanyang kasalukuyang may utang o nakadepende sa ating mga lupain. Baka gusto niyong tingnan ang ikatlong pahina. Binuksan ni Elena ang folder at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pangalan ng kumpanya ni Julio, ang Ignacio Realty. Doon ay nakasaad na ang pangunahing proyektong ipinagmamayabang ni Julio. Ang itinatayo niyang kondominium ay nakatayo sa lupang pag-aari ng mga Valderrama. At dahil sa mga maling desisyon sa pananalapi, ang kontrata ng upa sa lupang yon ay nakatakda ng magpaso sa loob ng 3 buwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Naalala niya kung paano siya itinapon ni Julio na parang basura at kung paano siya nito pinulubos sa gitna ng ulan. Hindi niya alam na ang mismong lupang kinatatayuan ng kanyang mga pangarap ay pag-aari na pala ng babaeng tinawag niyang walang silbi. Gabriel, tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Ihanda mo ang lahat para sa aking pagbabalik. Gusto kong malaman ni Julio ang pakiramdam nang mawalan ng matitirhan sa gitna ng isang bagyo. Tumango si Gabriel ang Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga. Masusunod, senyorita. Ngunit may isang problema. Si Clarice? Mayroon siyang koneksyon sa isang pamilyang matagal na nating binabantayan. May mga lihim siyang maaaring maging balakid sa inyong plano. Napakunot ang noo ni Elena. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Gabriel at ibinaba ang boses na tila ba ang pader ay may mga pandinig. Ang misteryong binitawan niya ay nag-iwan ng isang mabigat na pakiramdam sa silid. Isang babala na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera at paghihiganti,
kundi tungkol sa isang madilim na nakaraan na pilit ibinabaon ng mga taong nasa paligid ni Julio. Habang pinagmamasdan ni Elena ang mahimbing na tulog ni Maya, naramdaman niya ang bigat ng korona na kanyang tinanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya matatakot. Ang apoy ng paniningil ay nagsimula na, at wala nang anumang ulan ang makakapatay sa alam na ito. Ang bawat sulok ng Hacienda Valderrama ay tila humihinga ng kasaysayan at kapangyarihan. Habang binabagtas ni Elena ang malalawak na pasilyo, ang bango ng lumang kahoy at mamahaling kandila ay yumayakap sa kanya, isang amoy na napakalayo sa singaw ng kanal at amoy ng sabon na nakasanayan niya sa loob ng 10 taon. Ang mga dambuhalang portrait ng kanyang mga ninuno sa pader ay tila sumusubaybay sa bawat hakbang niya. Ang kanilang mga matatalim na tingin ay nagtatanong kung karapat-dapat ba siya sa koronang ito. Senyorita, narito na ang mga eksperto na tutulong sa inyong pagbabago. Malumanay na wika ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng isang malawak na dressing room. Sa loob ng sumunod na ilang araw, ang hacienda ay naging isang pribadong paaralan para kay Elena. Isang pangkat ng mga dalubhasa ang dumating, mula sa mga batikang stylists hanggang sa mga eksperto sa etiketa at pananalapi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at amoy zone rocks dahil sa walang tigil na paglalaban ng mga damit ni Julio at ng kanyang biyenan, ngayon ay dahan-dahang binabalot ng mga mamahaling cream at langis. Ang bawat haplos ng mga beautician ay tila nagtatanggal ng isang sapin ng kanyang lumang pagkatao. Ang pagkataong naging biktima ng pang-aapi. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ay nang iutos ni Elena na gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging gustong makitang nakapusod ni Julio para magmukha siyang maayos na katulong sa bahay. Habang bumabagsak ang bawat hibla sa sahig, naramdaman ni Elena ang gumaan na bigat sa kanyang balikat. Sa salamin, isang bagong mukha ang unti-unting lumilitaw. Isang babaeng may matapang na panga, matatalas na mata, at isang aura na hindi na muling yuyuko sa sinuman. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagpapakasasa sa isang marangyang pagtitipon ang pamilya Ignacio. Nagdiriwang si Doña Carmen para sa pagdating ni Clarice bilang opisyal na bahagi ng kanilang tahanan. Sa wakas, Julio, wika ni Doña Carmen habang humihigop ng mamahaling wine. Nakalaya na rin tayo sa malas na si Elena. Tingnan mo si Clarice, napakaganda at galing sa pamilyang may pangalan. Ito ang nararapat sa isang katulad mo, hindi yung babaeng amoy kusina. Humahalakhak si Julio habang nakayakap sa bewang ni Clarice. Huwag niyo nang banggitin ang pangalang yan, Mama. Siguradong ngayon ay namamalimos na yun sa kalsada o di kaya ay naglalabada para sa barya-barya. Let's celebrate our new project. Sa susunod na buwan, tayo na ang hari ng real estate. Hindi nila alam, habang nagtatawanan sila, ang malas na itinapon nila ay kasalukuyang nasa loob ng isang malawak na library kasama si Gabriel. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, hindi lamang mga numero ang itinuturo ni Gabriel kay Elena. Itinatama nito ang bawat galaw niya, ang paraan ng kanyang pagsasalita, at kung paano mag-isip bilang isang predator sa mundo ng negosyo. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa pera, Elena. Bulong ni Gabriel habang nakatayo sa likuran niya, tinitingnan ang isang financial report. Ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang bahagyang init na hindi pamilyar kay Elena. Ito ay tungkol sa kontrol. Huwag mong ipapakita ang iyong galit. Ipakita mo ang iyong resulta. Hayaan mo silang maging kampante habang dahan-dahan nating hinuhukay ang kanilang libingan. Napatingin si Elena sa mga mata ni Gabriel sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana. Nakita niya ang katapatan at ang isang uri ng paghanga na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Julio. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Elena na siya ay walang kwenta, ngunit sa bawat pagtuturo ni Gabriel,
Muling nabubuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Salamat, Gabriel. Mahinang sabi ni Elena. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin kung wala ka. Tungkulin ko ito, Elena. Sagot ni Gabriel. Ngunit ang kanyang boses ay may panginginig na tila higit pa sa tungkulin ng kanyang nararamdaman. Ngunit higit sa lahat, gusto kong makita ang sandaling pagsisisihan nila, ang bawat luha na pumatak sa iyong mga mata. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng isang misyon. Ang kilig na nararamdaman ni Elena ay hindi tulad ng sa isang teenager. Ito ay isang malalim na pagkilala sa isang taong nakakita sa kanyang halaga sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras. Lumapit si Elena sa kanyang table at kinuha ang isang folder na may pangalang Ignacio Realty. Gamit ang isang mamahaling pen na may pulang tinta. Dahan-dahan niyang ginuhitan ng X ang pangalan ni Julio sa unang pahina. Ang bawat guhit ay parang isang panunumpa. Gabriel, ihanda mo ang invitation para sa charity gala sa susunod na linggo. Wika ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong makita nila ang phoenix na kanilang sinunog, na ngayon ay handa ng sumiklab muli. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang tawag mula sa ospital ang nagpabago sa timpla ng gabi. Ang nurse ay may balitang hindi inaasahan tungkol kay Maya, isang bagay na tila may kinalaman sa isang bisitang lihim na nagtangkang lumapit sa bata. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Sino ang magtatangkang lumapit sa kanyang anak? Mayroon pa bang ibang lihim na itinatago ang pamilya Ignacio na hindi niya alam? Ang pawis na namumuo sa noo ni Julio ay tila mga butil ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang balat. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, ang bawat hininga niya ay parang isang pagsisikap habang tinititigan ang computer screen. Ang mga pulang numero sa report ay tila mga lamat sa isang salamin na anumang oras ay handa ng mabasag. Ano ang ibig mong sabihin na tinanggihan ng bangko ang loan natin? Ang pasigaw na tanong ni Julio sa kanyang accountant. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng kaba na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sir, ang sabi po ng credit manager, may isang insider daw po na nag-flag ng ating collateral. Ang lupang kinatatayuan ng proyekto ay nasa ilalim daw po ng legal na pagsisiyasat, sagot ng accountant, na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi pa nakakabawi sa gulat si Julio nang bumukas ang pinto at pumasok si Clarice na may dalang mga katalog ng mamahaling gamit sa bahay. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang nakakarinding ritmo sa pandinig ni Julio. Love, tingnan mo itong napili kong chandelier para sa bagong bahay natin. 5 milyong piso lang. Perfect na perfect sa ating living room. Masayang wika ni Clarice na tila walang pakialam sa tensyong namamayani sa silid. Clarice, hindi ngayon ang oras para dyan. Bulyaw ni Julio sabay tabig sa katalog. Nanganib ang kumpanya natin at ikaw? Chandelier pa rin ang iniisip mo? Nagbago ang hitsura ni Clarice. Ang kanyang mapanuring mga mata ay kumitid. Wala ka bang pera, Julio? Akala ko ba ay matagumpay ka? Huwag mo akong sigawan dahil lang hindi mo kayang tustusan ng mga gusto ko. Sabi mo, Reyna ako rito, di ba? Sa unang pagkakataon, nakita ni Julio ang isang bahagi ni Clarice na hindi niya napansin noon, ang isang matalim na kasakiman na walang puwang para sa pag-unawa. Bigla niyang naalala si Elena. Si Elena, na kahit isang pirasong tinapay lang ang paghatian nila, ay hinding-hindi siya sisigawan at lalong hindi hihingi ng higit pa sa kaya niyang ibigay. Ngunit agad niyang itinaboy ang isiping iyon. Basura na si Elena, bulong niya sa sarili. Samantala, sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital, ang kapaligiran ay puno ng katahimikan at init. Nakaupo si Elena sa tabi ni Maya. Dahan-dahang sinusuklay ang buhok ng anak.
Pumasok si Gabriel na may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Para kay Maya, malumanay na sabi ni Gabriel. Nang buksan ito ni Maya, isang maliit na music box na gawa sa kristal ang lumitaw. Ang bawat nota na lumalabas mula sa kahon ay tila isang haplos ng kapayapaan sa loob ng silid. Salamat, Tito Gab. Ang masayang sigaw ni Maya. Hinawakan ng bata ang kamay ni Gabriel at idinikit ito sa kanyang pisngi. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na para makita ang isang kakaibang emosyon sa mga mata ni Gabriel. Isang uri ng proteksyon at pagmamahal na tila matagal na niyang itinatago. Tumingin si Elena kay Gabriel. Ang kanyang puso ay tila may naramdamang kurot. Sino ang lumapit sa anak ko nung isang gabi, Gabriel? Alam ko na may itinatago ka. Huminga ng malalim si Gabriel at lumapit sa bintana. Isang investigator na binayaran ni Clarice. Sinusubukan nilang alamin kung nasaan ka at kung sino ang tumutulong sa'yo. Mukhang nagsisimula na silang kabahan, Elena. Nararamdaman na ni Julio ang unti-unting paghina ng kanyang imperyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Hayaan mo silang matakot, Gabriel. Mas gusto kong panoorin silang nagkakagulo bago ko tuluyang hilahin ang huling suporta na nagpapanatili sa kanila sa itaas. Senyorita, may isa pang bagay, dagdag ni Gabriel habang iniaabot ang isang tablet. May isang lending firm na lumapit kay Julio. Dahil desperado na siyang maisalba ang kumpanya, handa siyang hiramin ang malaking halaga kahit pa may mataas na interes. At sino ang nagmamay-ari ng lending firm na yon? Tanong ni Elena, bagaman alam na niya ang sagot. Kayo, senyorita. Sa pamamagitan ng isa sa ating mga dummy corporations, sagot ni Gabriel nang may bahid ng paghanga. Kinuha ni Elena ang tablet at tinitigan ang mukha ni Julio sa isang news clip. Ang mukha ng asawa na dati ay puno ng yabang. Ngayon ay bakas na ang pagod at desperasyon. Ang kanyang pusong dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay tila naging isang matigas na bato na walang puwang para sa awa. Ibigay mo sa kanya ang utang, Gabriel. Ibigay mo ang lahat ng kailangan niya. Utos ni Elena. Ang kanyang tinig ay parang isang hatol ng kamatayan. Gusto kong maramdaman niya ang sarap ng pagkakaroon ng pera bago ko ito bawiin lahat, kasama ang lahat ng pag-aaring natitira sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ni Julio ay muling bumukas. Isang lalaking nakasuit ang pumasok. Bitbit ang isang kontrata na tila magsasakdal sa tadhana ng pamilya Ignacio. Sir, heto na po ang kontrata mula sa Valderrama Capital. Sila lang ang handang magpahiram sa atin sa ganito kabilis na panahon, sabi ng accountant. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Julio ang kanyang ballpen. Sa bawat guhit ng kanyang pirma sa papel, hindi niya alam na unti-unti na niyang isinusuko ang kanyang kaluluwa sa babaeng dati niyang itinapon sa putikan. Sa kabilang dako, sa loob ng Hacienda Valderrama, nakatayo si Elena sa harap ng isang dambuhalang salamin. Nakasuot siya ng isang itim na damit na tila gawa sa anino at liwanag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang biktima. Ang nakita niya ay isang reynang handa, nang maningil sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Gabriel, ihanda ang sasakyan, wika ni Elena. Panahon na para dalawin ang aking mahal na biyenan. Gusto kong makita kung gaano siya kasaya sa bago niyang manugang. Ngunit isang lihim na dokumento na naiwan ni Gabriel sa lamesa ang nahagip ng mata ni Elena. Isang dokumentong naglalaman ng pangalan ni Clarice at ang tunay na ama ng dinadala nito. Ang katotohanan ito ay sapat na upang tuluyang mapunit ang natitirang katinuan ni Julio. Ang hangin sa loob ng isang madilim at abandonadong parking lot ay mabigat, puno ng amoy ng kalawang at luma ng gulong. Sa isang sulok, anino ng dalawang tao ang tila naglalaban sa dilim. Si Clarice,
na kanina lang ay nag-aalarena sa bahay ni Julio. Ngayon ay balisa at patingin-tingin sa paligid habang hawak ang kanyang mamahaling bag. Sigurado ka ba na walang nakasunod sa'yo? Ang tanong ng isang lalaking may magaspang na boses. Nakasuot ito ng jacket na may hood at may hawak na sigarilyong naglalabas ng manipis na usok na humahalo sa malamig na hangin. Huwag kang praning, Rico. Inis na sagot ni Clarice. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na bundle ng pera at inabot sa lalaki. Ito na ang para sa buwan na ito. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapakita kay Julio. Malapit na tayong magtagumpay. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa huling ari-arian niya, aalis na tayo sa bansang ito. Tumawa si Rico, isang tunog na parang pagkaskas ng tuyong dahon sa semento. Paano ang bata sa tiyan mo? Akala ba ni Julio ay sa kanya yan? Isang mapanuring namnang ngiti ang sumilay sa labi ni Clarice. Hayaan mo siyang magpakatanga. Ang mahalaga, siya ang nagbabayad para sa bawat luho natin habang ikaw ang tunay na nagmamay-ari sa akin. Hindi nila alam. Sa di kalayuan, isang tahimik na sasakyan ang nakaparada at ang lens ng isang kamera ay dahan-dahang kumukuha ng bawat tagpo, bawat abutan ng pera at bawat mapanlinlang na yakap. Samantala, sa bahay ng mga Ignacio, ang atmosfera ay parang isang sumasabog na bulkan. Ang dating malinis at mabangong sala ay puno na ng mga kalat. Ang amoy ng masarap na luto ni Elena noon ay napalitan ng amoy ng napanis na pagkain at alikabok. Clarice, nasaan ang hapunan ko? Ang pasigaw na tanong ni Doña Carmen habang bumababa ng hagdan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ngayon ay bakas, ang pagod at inis. 3 oras na akong naghihintay dito. At bakit ang dumi-dumi ng bahay? Nasaan ang mga katulong? Umalis na sila, Mama, dahil hindi niyo sila binayaran. Sagot ni Clarice, nakapapasok lang, pabagsak na naupo sa sofa at nagbukas ng kanyang cellphone. At huwag niyo akong sigawan. Hindi ako katulong tulad ni Elena na sunod-sunuran sa inyo. Kung gusto niyo ng pagkain, mag-order kayo sa labas. Anong sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Walang hiyang babae ka. Pinatira ka namin dito dahil akala ko ay mayaman ang pamilya mo. Pero wala kang silbi sa bahay na ito. Biglang pumasok si Julio. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay sa loob ng ilang araw. Ang ingay ng pagtatalo ng 2 babae ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Tumahimik kayo, sigaw ni Julio sabay hampas ng kanyang bag sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nagpatahimik sa buong silid. Wala na tayong pera. Ang mga bangko, ang mga suppliers, lahat sila ay tinatalikuran tayo. At kayo, wala kayong ginawa kundi mag-away. Napaupo si Julio sa isang luma ng silya, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang mga gabing pag-uwi niya ay laging may mainit na sopas na naghihintay, ang malinis na bahay, at ang malambot na tinig ni Elena na nagtatanong kung kumusta ang araw niya. Isang malalim na pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napalitan ng pride. Sa kabilang panig ng lungsod, sa Hacienda Valderrama, ang lahat ay napapalibutan ng init at liwanag. Nakatayo si Elena sa malawak na terrace, pinagmamasdan ng mga bituin. Isang banayad na hangin ang umiihip, nagdadala ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at maingat na ipinatong ang isang mamahaling scarf na luwa sa mga balikat ni Elena. Ang haplos ng tela sa kanyang balat ay tila isang proteksyon laban sa lamig ng gabi. Gabi na, Elena. Baka magkasakit ka. Bulong ni Gabriel. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ni Elena. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na handang sumalo sa kanya. Salamat, Gabriel. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Iniisip ko lang, sapat na ba ang parusang nararanasan nila?
O baka masyado na akong nagiging malupit? Humarap si Gabriel sa kanya. Kinuha ang kanyang mga kamay at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Hindi ito tungkol sa kalupitan, Elena. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang bawat luhang pumatak sa iyo noong gabi ng ulan ay may katumbas na halaga. Huwag mong kakalimutan na hindi lang ikaw ang sinaktan nila, kundi pati na ang kalusugan ng iyong anak. Tumango si Elena. Ang kanyang determinasyon ay muling bumalik. Tama ka. Ang lason ng kanilang kasakiman ang mismong uubos sa kanila. May isa pa akong balita, Elena. Dagdag ni Gabriel habang dahan-dahang binibitawan ang kamay nito, bagaman tila ayaw pa niyang bumitaw. Ang key sa main vault ni Julio nawawala. At ayon sa aking impormante, si Clarice ang huling nakitang humahawak nito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Elena. Ang laro ay mas lalong naging kapana-panabik. Hinahayaan niyang ahasin siya ng sarili niyang mahal na asawa. Kay Rami talagang sorpresa ng tadhana. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa tablet ni Gabriel. Isang emergency alert ang lumabas mula sa security system ng Ignacio Realty. Elena, nagsisimula na, wika ni Gabriel. Ang mga manggagawa sa construction site ay nag-aaklas na. Kinubkob na nila ang main office ni Julio dahil sa 3 buwang hindi pagpapasweldo. Ang mukha ni Elena ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang oras ng pag-aani ng mga tinanim ni Julio ay dumating na. Ang ingay ng nagngangalit na mga manggagawa sa labas ng gusali ng Ignacio Realty ay tila isang malupit na musika na humahagupit sa bawat sentido ni Julio. Mula sa kanyang bintana, nakikita niya ang mga placard na may nakasulat na mga katagang humihingi ng katarungan. Mga taong dating yumuyuko sa kanya, ngayon ay sumisigaw ng kanyang kamatayan. Ang tunog ng mga kamao na humahampas sa saradong gate ng kumpanya ay lumilikha ng isang ritmong puno ng banta, isang babala na ang kanyang toreng garing ay malapit ng gumuho. Sir, hindi na po namin sila mapigilan. Pati ang kuryente at tubig ng gusali naputol na dahil sa hindi pagbabayad. Ang ulat ng kanyang huling natitirang sekretarya na ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi na nakasagot si Julio. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo habang nakatingin sa kanyang lamesa na puno ng mga demand letter at final notice ng foreclosure. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila naging abo. Dinampot niya ang kanyang telepono, sinubukang tawagan ang mga taong tinuring niyang kaibigan sa negosyo. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig na boses ng operator. Noong siya ay nasa rurok ng tagumpay, lahat sila ay naroon. Ngayong siya ay pabagsak na, tila ba siya ay may nakakahawang sakit na kinatatakutan ng lahat. Samantala, sa loob ng kanilang tahanan, ang kaguluhan ay mas matindi pa kaysa sa kalsada. Ang dating marangyang sala ay tila naging isang battlefield. Ang amoy ng alikabok at ang init ng paligid dahil sa kawalan ng aircon ay nagpapainit lalo sa ulo ni Doña Carmen. Nasaan ang mga hikaw ko? Clarice, alam kong ikaw ang kumuha noon. Ang paos na sigaw ni Doña Carmen habang hinahalughog ang kanyang jewelry box na wala ng laman. Lumalabas si Clarice mula sa kwarto. Bitbit ang 2 malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Wala na ang mga alahas mo, matandang hukluban. Ibinenta ko na ang mga yan para may panggastos ako sa pag-alis. Akala mo ba ay mananatili ako sa bahay na itong amoy anghit at puno ng utang? Walang hiya ka. Ako ang nagpatira sa iyo rito. Susugod sana si Doña Carmen, ngunit isang malakas na tulak ang ginawa ni Clarice. Bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang balakang ay tumama sa matigas na semento. Sa sakit at gulat, hindi nakakilos si Doña Carmen. Sa gitna ng kanyang pagluha,
Isang alaala ang biglang sumagi sa kanya, ang mukha ni Elena. Naalala niya noong nadulas siya sa banyo at si Elena ang buong magdamag na nag-alaga sa kanya. Hindi umaalis sa tabi niya kahit kailangan nito ng pahinga. Ngayon, ang babaeng ipinalit niya kay Elena ay ang mismong babaeng nagtutulak sa kanya sa bangin ng kamatayan. Elena, patawad Elena. Ang mahinang bulong ni Doña Carmen, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tunog ng pagsara ng maleta ni Clarice at ang mabilis na yabag nito palabas ng bahay. Sa Hacienda Valderrama, ang lahat ay kabaligtaran ng impyernong nararanasan ng mga Ignacio. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama ni Maya. Dahan-dahang binabalata ng isang pulang mansanas para sa anak. Ang bawat hiwa ng kutsilyo ay maingat. Isang simpleng gawain na nagpapakita ng kanyang pagiging ina, ang tanging papel sa buhay na hinding-hindi mabibili ng kahit anong yaman. Mama, kailan po tayo babalik sa lumang bahay natin? Tanong ni Maya habang ngumunguya ng mansanas. Napatigil si Elena. Ngumiti siya ng mapait at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi na tayo babalik doon, anak. Mayroon na tayong bagong buhay dito. Isang buhay na walang mananakit sa atin. Pumasok si Gabriel sa silid. Bit-bit ang isang asul na folder. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Pinapanood ang mag-ina nang may banayad ng ngiti. Pinahalagahan ni Gabriel ang mga ganitong golden moment. Ang mga sandaling nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at paghihiganti, ang puso ni Elena ay nananatiling dalisay at puno ng pagmamahal. Senyorita, pirmado na ang foreclosure papers para sa lupang kinatatayuan ng proyekto ni Julio. Ulat ni Gabriel nang makalabas na sila sa kwarto ni Maya. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng assets ng Ignacio Realty ay nasa ilalim na ng inyong kontrol. Wala na siyang matatakbuhan. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang kristal. Ang huling hakbang, Gabriel. Ang charity gala sa susunod na linggo. Doon ko gustong makita ang huling paghalinghing ng isang asong sugatan. Ngunit mayroon siyang isang huling baraha. Dagdag ni Gabriel habang iniaabot ang isang dokumento. Nalaman ni Julio na may isang misteryosong CEO na bumili ng kanyang mga utang. Sinusubukan niyang makuha ang atensyon mo sa pamamagitan ng isang liham ng pakikipagkasundo. Handa siyang isuko ang lahat, basta't wag mo lang siyang tuluyang ibaon sa utang. Isang tuyot na tawa ang pinakawalan ni Elena. Huli na ang lahat para sa pakikipagkasundo. Ang bawat patak ng ulan noong gabing itinapon niya ako ay may katapat na halaga na hindi kayang bayaran ng kahit anong piraso ng papel. Ano ang gagawin natin sa liham? Tanong ni Gabriel. Hayaan mo siyang umasa, sagot ni Elena. Ipadala mo sa kanya ang formal na imbitasyon sa gala. Hayaan mo siyang maniwala na may pag-asa pa siyang maisalba ang kanyang kumpanya. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang Diyosa ng katarungan na kanyang luluhuran ay ang babaeng tinawag niyang basura. Sa huling sandali ng gabi, naiwan si Elena sa kanyang malawak na library. Binuksan niya ang bintana at hinayaang humalik ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang liwanag mula sa isang sasakyang papasok sa driveway ng hacienda. Isang misteryosong tawag ang tinanggap ni Gabriel na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Senyorita, may balita mula sa private investigator, si Clarice. Hindi lang siya nagtatago. Mayroon siyang kasabwat na mas malapit sa inyo kaysa sa inaakala nyo. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Sino ang magtatangkang magtaksil sa kanya sa loob ng sarili niyang kuta? Ang laban na akala niya ay malapit nang matapos ay tila mayroon pang mas madidilim na kabanatang naghihintay. Sa loob ng dambuhalang silid sa Hacienda Valderrama, ang katahimikan ay tila isang telang seda na bumabalot sa bawat sulok. Nakatayo si Elena sa harap ng isang salaming kasing laki ng tao. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon na tila ba tinitingnan niya ang isang estranghero.
Ang kanyang suot na gown, na kulay hating gabi ay tila humihinga. Ang tela nito ay kumikislap sa bawat galaw niya, parang mga bituin sa gitna ng kadiliman. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Wala na ang mga mata na laging puno ng takot. Ang babaeng nasa salamin ay isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. Bumukas ang pinto ng walang tunog at pumasok si Gabriel. Ang kanyang itim na tuxedo ay lalong nagpatingkad sa kanyang matikas na tindig. Tumigil siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Elena sa loob ng ilang segundong tila tumagal ng isang dekada. Ang paghanga sa kanyang paningin ay sapat na upang magbigay ng init sa malamig na silid. "Ready ka na ba, Elena?" Tanong ni Gabriel sa boses na malalim at puno ng suporta. "Kinakabahan ako, Gab." Pag-amin ni Elena. Lumingon siya sa lalaki. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib. "Paano kung sa oras na makita ko sila, muling bumalik ang lahat ng sakit? Paano kung maging mahina ako?" Lumapit si Gabriel ng walang ingay. Ang bango ng kanyang cologne, isang amoy ng sandalwood at sariwang hangin, ay umunti-unting yumakap sa ulirat ni Elena. Kinuha niya mula sa isang velvet na kahon ang isang kwintas. Ito ay ang maalamat na Valderrama Emerald, isang hiyas na tila may nakatagong apoy sa gitna nito. Hinding-hindi iyon mangyayari, bulong ni Gabriel. Inisyas niya kay Elena na tumalikod. Dahan-dahan niyang inilagay ang kwintas sa leeg ng babae. Ramdam na ramdam ni Elena ang init ng mga daliri ni Gabriel nang bahagyang sumayad ang mga ito sa kanyang batok. Ang bawat haplos ay nagdulot ng isang uri ng kuryente na tila gumigising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan ay halos maglaho na. Anupat narinig ni Elena ang mahinahon, ngunit mabilis na pagtibok ng puso ni Gabriel sa kanyang likuran. "Ang kwintas na ito ay simbolo ng proteksyon ng iyong pamilya," wika ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay mainit sa may tainga ni Elena. "At tandaan mo, naroon ako sa tabi mo. Hinding-hindi kita bibitawan. You are no longer the woman they stepped on. You are the woman who owns the world they walk on." Humarap si Elena sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay tila naglaho. May isang uri ng pangako sa mga mata ni Gabriel, isang pangakong hindi lamang tungkol sa negosyo o paghihiganti, kundi tungkol sa isang pusong handang magsilbing kanlungan. Samantala, sa labas ng marangyang hotel kung saan gaganapin ang gala, isang luma at umuusok na taxi ang huminto. Bumaba si Julio at ang kanyang ina na si Doña Carmen. Ang tuksedo ni Julio ay halatang lumana at medyo maluwag dahil sa kanyang pangangayayat, habang si Doña Carmen ay pilit na ibinalot ang sarili sa isang lumang shawl na tila kinain na ng anay. "Siguraduhin mo lang, Julio, na makakausap natin ang CEO na yan," ang paos na bulong ni Doña Carmen habang pilit na inaayos ang kanyang mga peking alahas. "Ito na ang huling pagkakataon nating mabawi ang ating dangal. Tingnan mo ang mga tao rito. Tinitingnan tayo na parang mga pulubi." "Mama, tumahimik na lang kayo," inis na sagot ni Julio. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid, puno ng inggit at hiya. Ang bawat tawa ng mga bisita at ang tunog ng pagkakalansing ng mga baso ng champagne ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Handa siyang lumuhod, handa siyang gawin ang lahat, maisalba lamang ang kanyang pangalan mula sa pagkakabaon sa putik. Hindi nila alam, ang bawat galaw nila ay binabantayan mula sa loob ng surveillance room. Nakatayo si Gabriel sa harap ng mga monitor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. "Sir, may nakita po kaming kahina-hinalang tao sa parking area. May kasama siyang babaeng tumutugma sa deskripsyon ni Clarice." Ang ulat ng security. Kumitid ang mga mata ni Gabriel. "Huwag niyo munang pakikialaman. Hayaan niyo silang pumasok.
Gusto kong makita ang lahat ng ahas sa loob ng iisang silid. Bumalik si Gabriel sa tabi ni Elena. Inabot niya ang kanyang braso upang kumapit ang babae. It's time, Elena. Ang mga anino ay nagsasama-sama na. Handa ka na bang sumayaw sa gitna ng apoy? Tumango si Elena. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Gabriel ay humigpit. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Sa bawat yabag, ang kanyang puso ay nagiging asero. Handa na ako, Gabriel, sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paninindigan. Handa na akong tapusin ang sinimulan nila. Ang pintuan ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag at ang himig ng isang biolin na tila nagbabadya ng isang bagyo. Sa gitna ng liwanag, nakatayo ang isang silweta na magpapabago sa tadhana ng lahat ng naroroon. Nagniningning ang Grand Ballroom sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal na tila mga bituin na bumagsak mula sa langit upang saksihan ang gabing ito. Ang bango ng mga sariwang rosas at ang amoy ng mamahaling alak ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng malambing ngunit tila nagbabadyang himig ng mga biolin. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang hiyas, ngunit ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa pintuang tila naghihintay ng isang himala. Nang dahan-dahang bumukas ang mga pinto, ang ingay ng tawanan at usapan ay biglang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Huminto ang pag-ikot ng mga baso ng champagne. Pumasok si Elena. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa braso ni Gabriel. Ang kanyang gown na kulay hating gabi ay tila humihigop sa liwanag ng silid at ang Balderrama Emerald sa kanyang leeg ay nagniningning na parang isang buhay na apoy. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad, isang marangyang indayog na nagsasabing, siya ang nagmamay-ari ng gabing ito. Sino siya? Ang bulong na umaling-awngaw sa buong silid. Iyan na ba ang misteryosong tagapagmana ng mga Balderrama? Sa isang madilim na sulok, nakatayo si Julio at Doña Carmen, hawak ang kanilang mga baso na tila ba ito na ang huling bagay na nagpapanatili sa kanila sa ibabaw ng lupa. Nang makita ni Julio ang silhueta ng babaeng papasok, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong itinaboy. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Imposible. Julio, tignan mo. Siko ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa inggit. Iyan na siguro ang CEO na sinasabi nila. Halika, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Lapitan mo at magmakaawa ka kung kailangan. Pilit na iniayos ni Julio ang kanyang tuxedo at huminga ng malalim. Gamit ang kanyang huling natitirang kapal ng mukha, nakipagsiksikan siya sa mga panauhin upang makalapit sa sentro ng ballroom. Habang papalapit siya, ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa likuran ng babaeng nakasuot ng asul. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa kanyang huling pag-asa. Ma'am, Senyorita Balderrama, ang pautal-utal na tawag ni Julio habang nakayuko. Hindi pa niya nakikita ang mukha ng babae, ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperation. Ako po si Julio Ignacio ng Ignacio Realty. Nais ko lang pong humingi ng kaunting sandali upang pag-usapan ang tungkol sa aming kumpanya. Handa po akong gawin ang lahat. Maibalik lamang ang aming mga ari-arian. Napatigil ang babae. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa kagalakan. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng isang malamig na pagkamuhi. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang bawat sentimetro ng kanyang pag-ikot ay tila isang dekada ng paghihirap na dumaan sa kanyang isipan. Nang tuluyan ng magtama ang kanilang mga mata, ang baso ng champagne na hawak ni Julio ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang alak ay tumilamsik sa sapatos ni Julio, ngunit hindi niya ito naramdaman.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng abo, at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly na anumang oras ay handang bumigay. Elena? Ang halos pabulong na sambit ni Julio, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Isang matalim at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Madam Valderrama para sa iyo, Julio. Sa likuran ni Julio, napaatras si Doña Carmen, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding sindak. Hindi ito maaari. Ikaw, ang basurang itinapon namin, ang basurang itinapon nyo ay ang siyang nagmamay-ari na ngayon ng bawat hiningang nilalang nyo. Wika ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Julio. Naalala mo ba ang ulan, Julio? Naalala mo ba ang putik kung saan mo o ako pinaluhod para sa barya-baryang itinapon mo? Ngayon, tignan mo ang iyong sarili. Sino sa atin ang nasa putikan? Sinubukan ni Julio na humakbang pasulong. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot, na tila gustong hawakan ang laylayan ng damit ni Elena. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na ikaw ang... Bago pa man siya makalapit, isang matikas na braso ang humarang sa kanya. Si Gabriel. Ang tingin ni Gabriel kay Julio ay tila tingin sa isang pesteng dapat tapakan. Huwag mong dungisan ang presensya ng senyorita ng iyong maruruming kamay, Ginoong Ignacio. Elena, please! Sigaw ni Julio. Ang kanyang boses ay puno ng kapangitan ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang kumpanya ko. Ang bahay namin. Huwag mong kunin ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang isang piraso ng tissue mula sa dumaang waiter at maingat na pinunasan ang isang patak ng alak na tumilamsik sa kanyang gown. Pagkatapos, binitawan niya ang tissue at hinayaan itong mahulog sa paanan ni Julio, isang eksaktong refleksyon ng pagtrato nito sa kanya noon. Ang lahat ng meron ka ay hindi mo pag-aari, Julio. Ito ay hiram mo lamang sa aking pamilya. At ngayong gabi, ang oras ng iyong pagbabayad ay tapos na. Malamig na deklarasyon ni Elena. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas at hysterical na tawa mula sa kabilang panig ng silid. Lumabas si Clarice mula sa karamihan. Ang kanyang hitsura ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan. May hawak siyang isang maliit na remote control sa kanyang kamay. Akala niyo ba? Ay ganoon lang kadali iyon. Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng lason. Kung hindi mapapasa akin ang kayamanang ito, walang makikinabang dito. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Nanigas ang buong ballroom. Napansin ni Gabriel ang isang kakaibang pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng dambuhalang stage na nasa likuran ni Elena. Ang panganib na akala nila ay nasa labas lamang, ay nasa loob na pala ng kanilang kuta. Elena, dapa! Sigaw ni Gabriel sabay yakap sa babae upang protektahan ito. Isang matalim na tunog ng sirena ang nagsimulang umalingaw-ngaw. At ang liwanag ng ballroom ay nagsimulang kumurap-kurap, tila isang babala ng isang darating na pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, ang huling nakita ni Elena ay ang mukha ni Julio na puno ng pagsisisi at ang mukha ni Clarice na puno ng kamatayan. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa dibdib ng lahat ng naroroon. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga panauhing nagpapanik at ang matining na pag-alingaw-ngaw ng alarma ng hotel. Ngunit sa gitna ng panganib, ang yakap ni Gabriel kay Elena ay nanatiling matatag, isang kanlungan ng init sa gitna ng malamig na banta ng kamatayan. Clarice, itigil mo na ito! Ang sigaw ni Julio
Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Imbes na protektahan ang kanyang ina o si Elena, nagtatago si Julio sa likuran ng isang malaking lamesa. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa pintuan ng exit. Huwag kang mandamay ng ibang tao. Isang baliw na tawa ang pinakawalan ni Clarice habang nanunulay ang luha sa kanyang pisngi. Sinisira ang kanyang mamahaling makeup. Bakit, Julio? Takot ka bang mamatay? Takot ka bang mawala ang lahat ng hiram mong yaman? Wala na akong pakialam. Ninakawan mo ako ng pangarap. Gagamitin ko ang huling sandaling ito para sirain ang lahat ng mahal nyo. Dahan-dahang humiwalay si Elena sa yakap ni Gabriel. Sa kabila ng panganib, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Isang katahimikang nagmumula sa isang pusong wala ng kinatatakutan dahil naranasan na ang pinakamatinding sakit. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang bawat yabag ay marahan, ngunit puno ng kumpiyansa. Gawin mo, Clarice. Hamon ni Elena sa boses na walang bahid ng takot. Pindutin mo ang boton na yan. Ngunit bago mo gawin, gusto kong malaman mo na ang kinuha mo kay Julio ay hindi kayamanan, kundi isang sumpa. Ang perang inaasahan mo ay wala na. Ang lalaking akala mo ay magliligtas sa iyo ay kasalukuyang nagtatago sa ilalim ng lamesa habang hinahayaan kang mabulok sa iyong galit. Napatigil si Clarice. Ang kanyang nanginginig na daliri ay nanatiling nakapatong sa remote. Tumingin siya kay Julio na nakasilip mula sa pinagtataguan nito. Ang pagkamuhi sa mga mata ni Clarice ay mas lalong tumindi nang makita ang karuwagan ng lalaking kanyang pinagpalit sa lahat. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos ang security team ni Gabriel na kanina pa dahan-dahang pumapalibot sa likuran. Sa loob ng ilang sandali, naagaw ang remote mula sa kamay ni Clarice at ang babae ay napaluhod sa sahig habang pilit na pinipigilan ng mga gwardiya. Ang pulang ilaw sa ilalim ng stage ay tumigil sa pagkurap. Ito ay isa lamang palusot. Isang pekeng banta na ginamit ni Clarice sa kanyang desperasyon upang makakuha ng atensyon. Dalhin na siya sa mga awtoridad. Utos ni Gabriel, ang kanyang boses ay kasing lamig ng asero. At siguraduhin na walang anumang piyansa ang makakapaglabas sa kanya. Habang hinihila palabas si Clarice na patuloy sa pagsigaw ng mga sumpa, lumabas si Julio mula sa kanyang pinagtataguan. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang tuxedo at lumapit kay Elena. Ang kanyang mukha ay pilit na nagsusuot ng isang maskara ng pagsisisi. Elena, salamat sa Diyos at ligtas ka. Wika ni Julio, ang kanyang kamay ay nagtatangkang humawak sa braso ni Elena. Nasilaw lang ako, Elena. Si Clarice ang nanulsol sa akin sa lahat ng ito. Patawarin mo ako. Maaari nating simulan muli. Para kay Maya, kailangan tayo ng anak natin. Isang tuyot na tawa ang pinakawalan ni Elena. Isang tunog na parang pagkabasag ng isang tuyong dahon. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko, Julio. Noong gabing kailangan niya ng panggamot, pinulubos mo kami sa ulan. Noong kailangan niya ng ama, abala ka. Sa pagbibilang ng perang ninakaw mo sa aming kinabukasan, wala ka ng lugar sa buhay namin. Wala ka ng lugar kahit sa anino ng Hacienda Valderrama. Inabot ni Gabriel kay Elena ang isang maliit na sobre. Ito na ang huling foreclosure notice, Elena. Ang bahay na tinitirhan niyo ngayon ay opisyal na ring kinuha ng bangko dahil sa mga utang ni Julio na hindi na mababayaran. Inabot ni Elena ang sobre kay Julio. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang bahay na yon. Isama mo ang iyong ina. At huwag mo nang susubukang lumapit sa amin. Dahil sa susunod, hindi lang ari-arian ang kukunin ko sa'yo, kundi ang kalayaan mo. Napaluhod si Julio sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng mga panauhin ay nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Ang lalaking dati ay kinatatakutan at tinitingala. Ngayon ay isa na lamang kaawa-awang anino na nakalugmok sa marmol na sahig. Sa gilid, nakita ni Elena si Doña Carmen.
Napilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang lumang shawl. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagkatalo. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang dangal. Humarap si Elena kay Gabriel. Ang lahat ng bigat ng nakaraan ay tila unti-unting naglalaho na pinapalitan ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Tapos na tayo rito, Gabriel, sabi ni Elena. Saan tayo pupunta, senyorita? Tanong ni Gabriel nang may malambing na ngiti. Sa ospital, sagot ni Elena habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Gusto kong makita ang aking anak. Gusto kong makita ang simula ng aming bagong umaga. Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, hindi na lumingon si Elena. Ang bawat hakbang niya ay palayo sa mga abo ng kahapon. Palayo. Palayo sa mga taong sumira sa kanya at patungo sa isang buhay na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng natalo ng liwanag ng katarungan sa isang malawak na hardin ng Hacienda Valderrama kung saan ang mga bulaklak ay sariwang namumukadkad at ang simoy ng hangin ay puno ng halimuyak ng kaligayahan. Isang batang babae ang masayang nagtatakbuhan. Si Maya, na ngayon ay malakas at malusog, ay humahalakhak habang hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng buhay, isang buhay na muntik ng maagaw ng kapaitang nagdulot ng pagbabago sa kanyang ina. Nakatayo si Elena sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ng kanyang anak na may ngiti sa mga labi. Ang dating bakas ng pagod at sakit sa kanyang mukha ay napalitan na ng payapa at malalim na kapayapaan. Ang Valderrama Emerald sa kanyang leeg ay patuloy na nagniningning, ngunit ang pinakamaliwanag na hiyas ay ang kislap sa kanyang mga mata.